Muli po nagbabalik ang programang Kapitulo Bersikulo. Mga minamahal po namin suking taga-subaybay, kumusta po kayo? Patuloy po tayong pagpalain nawa ng Diyos samantalang tayo po ay magkakasama sa loob po ng isang oras ng pagsasahimpapawid ng ating programang Kapitulo Bersikulo. Ito pa rin po ang inyong lingkod kay Cristo, Brother Jerry Sibilia. Makakasama po ninyo sa ating pong pagsagot sa mga katanungan na ipinadala po sa atin ng ating mga kapatid at mga kaibigan na nanonood at sumusubaybay sa ating programa dyan po sa ating live streaming sa ating Facebook page ng ating programang Kapitulo Bersikulo. Para po sa mga bago po nating mga tagapanood, ang programa pong ito ay pinangasiwaan po ng mga kaibigan ninyo at mga anib po ng Seventh-day Adventist Church under po ng Ang Tinig sa Ilang Production. Sa mga sandaling ito, nais nating ipaabot ang ating pong pagbati sa mga kapatid natin na nanonood dyan sa Filipino Adventist Community Group dyan sa Geneva, Switzerland. Kasalukuyan po ay merong evangelistic meeting na isinasagawa riyan sa lugar ng Geneva, Switzerland. Sana po ay inyong daluhan kung kayo po'y malapit dyan. Gaya po ng aking mga binanggit ng mga nakaraan po nating episode, yan po ay po sa may atin pong kukunin yung eksaktong address ulit nito pong ating sinasagawang pangangaral dyan sa Geneva, Switzerland. Pinadala po sa atin yan ni Sister Marjorie. Yan, si Sister Marjorie San Pedro. At nais po nating ipaabot ang pagbati sa mga kapatid natin dyan, lalo tigit yung mga dumalo sa o kasalukuyang ginagawang evangelistic meeting dyan na nariyan po yan sa may Boulevard de la Clos 68, 1205 Geneva, Switzerland. At matatapos po ang gawaing pangangaral po dyan ngayong 25th ng August. Nagpasimula po kahapon, 18th ng August, dyan po yan sa Geneva, Switzerland. Sana po ay daluhan po ninyo ang pangangaral po ng salita ng Diyos dyan. Pangunguna po ni Pastor Eliezer Barrientos. At siyempre po, ang mga nangangasiwa dyan ay ang ating mga kapatid dyan sa Geneva, Switzerland. Nais din po nating ipaabot ang ating pong pagbati sa mga kapatid po natin dyan sa Japan, Mr. and Mrs. Kenneth Belleza. Kumusta po kayo? At siyempre si Sister Grace Takagi, si Sister Emmy Perez Yamano, si Sister Emma Ballesteros, at ganun din ang mga kapatid natin dyan sa Washington. Nakita ko, ang dami pong nanonood pala sa atin dyan sa USA, sa Washington. At mga kapatid natin sa California, mga kapatid natin sa Arizona, at dyan po sa may New York. Maraming salamat sa inyong panonood, Brother Butch Rodelas. At ganun din po ang mga kapatid natin dyan sa Dubai, sa Kingdom of Saudi Arabia, dyan sa Malaysia, sa Hong Kong, at ganoon din sa Sweden. May mga kapatid tayo, Sister Esther Uy. At ganoon din naman po yung ating mga kapatid at mga kababayan dyan sa Qatar, sa Doha, Qatar. Sa lahat na po ng aming mga taga-subaybay sa buong mundo at maging sa Pilipinas, hindi man ho namin may isa-isa ang inyong pangalan. Alam po ng Panginoon Diyos kung sino-sino po kayo. Sana po ang inyong pagpapalang matatanggap sa Panginoon sa programang ito ay magiging kagalakan sa inyong mga puso. At ito po ay magbibigay ng karunungang makalangit sa ating pong magdadagdag ng tibay ng ating pananampalataya. Bago po tayo dumako sa ating pong pagsagot muli sa mga tanong na nakalagay po rito sa atin o na ibigay sa ating programa, sa ating Facebook page, sa ating comment box, ay nais ko po kayong anyayahan na tayo po ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Sa mga sandaling ito ay nais po namin muling tagubilin sa iyo ang aming pong gagawing pag-aaral ng inyong mga salita. Umaasa po kami na sa pamamagitan ng udyok at pamamatnubay ng inyong Santong Espiritu, hantong po kami sa lubos na pagkaalam ng inyong mga salita, na makatotohanan ng inyong mga salita, na mag-aakay sa amin sa daan ng katuwiran at katotohanan, sa ikapagtatamo po namin ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng aming tagapagligtas. Marami pong salamat sa assurance na ikaw po ang magbubukas ng puso at kaisipan ng aming mga manunood at taga-subaybay upang sila ay makapagpasya na sumunod sa iyo at tanggapin ka bilang mananakop at tagapagligtas ng kanilang buhay. Maraming salamat sa inyong pagtugon sa aming mga panalangin sapagkat hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Nais nga pala po nating pasalamatan yung pong ating naging matagumpay na gawain diyan kahapon diyan po sa North Bulacan 2 District sa pangunguna po ni Pastor Ernie Marin. Nariyan po ang buong team ng Kapitulo Bersikulo na naglingkod sa mga kapatid sa pitong iglesia na sakop po ng North Bulacan 2. Binabati po namin kayo, yung mga kapatid po natin na nakasama po natin kahapon sa ating pong pananambahan. Binabati po namin kayo. At syempre po, nais pa rin pala natin paabot yung pong announcement diyan po sa lugar ng Pateros, Taguig. Meron po tayo riyang isasagawa ang ating kapatid na Melvin na Reasons of Faith Bible Institute na yan po ay magpapasimula na ngayon pong October. Subalit ang enrollment ay ongoing. Yan po ay mangyayari sa first and third Sabbath of the month, no? Each month. At ang enrollment po niyan ay kasalukuyan po. Makipag-ugnayan lamang po kayo kay Brother Melvin Sarmiento sa kanyang Facebook account. At kagaya po ng aking mga binanggit sa mga sinundan po natin mga episodes, ay naroon po ang kanyang numero. Hindi ko lang po kasi ma-open dito sa aking cellphone sapagkat meron pong timer dito, hindi ko po pwedeng alisin. Ano? At basta't yung pong aming binanggit na numero, kung kayo po interesado, kayo ay layman o kaya ay manggagawa, pwede ho kayong makipagpanayam kay Brother Melvin para po sa kayo'y makasama doon sa batch ng mga estudyante ng Reasons of Faith Bible Institute. Season 3 po yan. Diyan po yan isasagawa sa Pateros, Taguig. Matututo po kayo ng tamang interpretation ng Bible, hermeneutics. Matututo po kayo ng prophecy at iba pang mga courses o subjects na itinuturo po diyan sa Reasons of Faith Bible Institute. Ano? At ngayon po idadako na ho tayo sa ating pong pagsagot sa mga katanungan at nais po nating i-acknowledge yung pong mga kapatid na nagbigay ng kanilang mga tanong. Salamat po ng marami sa inyo pong mga katanungan, mga kapatid. At ito isa-isahin po natin hanggat maaari ay matatapos sana natin to para po sa dami nakalahin po dito at nakita ko sa ating Facebook page, sana po ay mabawasan at halos maubos na. Kaya lang, pag ating nabawasan dito, mas higit na marami yung dumarating. Subalit kami nagpapasalamat, hindi ho namin kayo sinusumbatan. Mas gusto nga po namin kayo magtanong sapagkat yan po ang buhay ng ating programa at tinisenyo talaga sa mga katanungan galing po sa inyo. Ang una po magtatanong sa atin ay Sister Leag G. Bermas. Hello po, good day. Sana mabasa po ang tanong ko, Brother Jerry. Gusto ko itanong ang tungkol sa tamang pagbibigay ng ikasampung bahagi o 10%. Sa isang tao na nagtatrabaho, 10% ng net monthly salary? Tama po ba? Paano naman kung sa business, 10% ng tubo sa kinikita sa business? Labas ang puhunan? Tama po ba? Sabi po niya, wala akong, tingnan natin ito, medyo maliit. Ayan, sabi niya dito ay, wala akong idea talaga. Ayaw kong magkamali. Kailan dapat ibigay ang ikapo? Every salary, monthly, or pwede rin quarterly? Okay lang po ba magbigay ng ikapo kahit di nakakapagsimba? Thank you po. Maraming salamat, Sister Leah Bermas, doon sa inyong tanong. At least po naroon po yung inyong pagnanais na kayo po ay magbalik ng ikasampung bahagi sa Panginoon. Ano? Yan po ay napakagandang attitude ng isang tagasunod ni Kristo. At ngayon, ang inyo lamang tinatanong ay kung papaano po yung pagbibigay ng ikasampung bahagi. Ito ba ay, kung ikaw ay nagtatrabaho, ito ba ay nasa net income or net salary mo? Ang sagot po natin dyan, depende po. Kung ang net salary po ninyo ay, ang idinideduct po ninyo dyan, for example, ay yung SSS ninyo, yung inyo pong pag-ibig, yung inyong PhilHealth, yan po ay reasonable na i-deduct sapagkat yan naman po talaga ay basic na tinatanggal diyan po sa ating gross salary, sa ating gross pay, no? Pero kapag ang pinag-uusapan po diyan ay yung inyo pong
yung inyong mga loans. Halimbawa, meron kayong SSS loan, halimbawa, meron kayong Pag-ibig loan, yan po ay dapat pong ibalik ninyo. Ibig sabihin, huwag ninyong ikaltas doon sa inyong salary. Kasi may dalawang bagay po kayong dapat i-consider po diyan. Halimbawa, kayo po ay may loan ng SSS, kung ang paglo-loan ninyo, yung proceeds ng SSS, ay halimbawa ay kumuha kayo na binigyan kayo ng 30,000 sa SSS loan po ninyo, at pagkatapos po ay upon receiving your loan, yung amount na o yung pera na inyong niloan, doon sa loan na amount na yon ay nag-ikapo na kaagad kayo, kailangan, okay lang yan na i-deduct ninyo yung inyong loan payment doon sa gross. No? Bakit? Nakapag-ikapo na ho kayo doon sa loan. Kaya lang, karamihan pong practice ng mga kapatid natin ay hindi nagbibigay ng ikapo sa loan. Bakit? Loan kasi yon, hindi naman income. So sa makatuwid, kung yan ay hindi kinukuhaan ng ikapo yung inyong loan, therefore, hindi nyo dapat naman ibawas doon sa inyong salary, yung loan payment. Bakit? Kasi hindi pa naman kayo nakapagbigay ng ikapo doon dahil yun naman ay loan. So, ang ibig ko sabihin, kung loan payment, huwag po ninyong ibawas sa inyong salary. No? I-add back po ninyo. Kung yan itinanggal sa inyong payslip, idagdag po ninyo sa inyong payslip para yan ang magiging basic ng inyong computation of tithes. Yun po pagka-salary, pagka yan ay loan. So, ang tama lamang po na pagbabasihan po ninyo ng inyong basic salary sa pagbibigay ng ikapo, gross salary minus yung pong mga regular deductions gaya ng SSS, gaya po ng PhilHealth, kagaya noong yung Pag-ibig. Yan po kasi ay related sa inyong trabaho na talagang regular at yan ay mandatory tinatanggal ng ating gobyerno. No? At yan naman ay mga benepisyo na natatanggap ninyo sa inyo pong paglilingkod sa kumpanya. Kaya doon ho kayo magbe-base ng mga tinatawag po nating mga basis ng inyong basic base ng inyo pong pagbibigay ng ikapo. No po? Your salary minus the government regulations deduction, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, and then you will be having your net pay. Ngayon, yung net pay nyo na yan, may bawas pa ba dyan na loan? Depende ho sa loan. Kung ang loan ninyo, kinaltasan nyo na ng ikapo nung ma-receive nyo ang loan, then kailangan ibabawas nyo na dyan sa inyong salary. That's an option 1. Ang option 2, which is karamihang practice, kapag loan, hindi binabawasan yung kanilang ng ikapo pa nila nung tinanggap ang loan. Dahil loan naman yun, hindi naman income. Therefore, kung yan ay hindi pa nyo tinanggalan, ay sa makatuwid, i-add back ninyo. Huwag ninyong ibabawas dun sa basic salary ninyo yung loan payment na regular ninyong binabayaran at kinakaltas sa inyo sa inyong regular salary. Ano po? So, I hope na nakuha po ninyo. Ulitin ko po, ang base po ng inyong ikapo, gross salary minus regular government deductions, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, yan po ay ikaltas ninyo net. Yung net po dyan, yun po ang inyong magiging basis ng inyo pong ikasampung bahagi. Yun, pagdating naman doon sa mga deductions, ulitin ko, optional po yan. Option 1, kung yan ay yung loan ninyo, tinanggalan nyo ng ikapo, then hindi nyo na kailangan ibawas pa doon sa inyong, dapat lang siya ibawas. Bakit? Kasi tinanggalan nyo na ng ikapo yung inyong loan proceeds. Ano? Pero option 2, pag hindi naman talaga natanggalan pa, which is yan ang ginagawang practice ng ating mga kapatid, i-add back ninyo. Huwag ninyo pong, huwag ninyo isama sa inyong ikinaltas or dinidak doon sa inyo pong pay, sa inyong salary or sa inyong basic payroll. Ano po? So, sana po unawaan po ninyo. Iba po yun. Doon po ang magiging computation. Ngayon, tinatanong po ninyo, sa isa naman pong, sa isang business, sabi po ninyo, ay labas ang puhunan, tama po ba? Wala akong idea, ayaw kong magkamali. Tama po kayo, ilabas po ninyo ang puhunan. Basic computation po natin para po doon sa ating pong business is sales minus cost of goods sold, cost of sales, and then you will be having gross profit.
Oh, yan po yan, ano? So, iaawas mo muna doon yung cost of goods sold o yung cost of sales. Sa mga accountants, naunawaan po ninyo ang ibig kong sabihin. At kung kayo may business, alam niyo rin po kung ano yung cost of goods sold o cost of sales. Yung po yung sales which is directly related for your income or for your revenue, no? Cost of sales, then you will be having your gross profit. And then less all deductions na related sa inyong company operations, which is yung tinatawag nating selling and administrative expenses, and then you will be having your net income. Yung pong net income ninyo, yun po ang magiging basis po ng inyong tithes and offerings, o tithes rather. Ano po? Yun po. So net income po kayo. Magbe-base kapatid sa inyo pong business. Natural, pagka yung basis ninyo ay net income, wala naman dyan kinalaman yung capital. Hindi po. Kaya wala po dyan, siguradong wala po dyan sa side na yan ang capital account. Kasi pag gumawa tayo ng financial statements, yung capital account ay nasa balance sheet report. So, doon ho kayo mag-base sa isang financial report which is the income statement. Ano po? Yung net income doon sa bottom line ng inyo pong financial report, the net income, doon po kayo mag-base ng inyo pong tithes, ng inyong ikapo. I hope na naintindihan po ninyo ang aking sinasabi, kapatid. Ano po? Sapagkat kayo naman kung kayo may business, ganun po ang practice ng ating pong mga kapatid na nagbibigay ng ikapo. Meron tayong mga kumpanya na alam na nagbabalik ng ikapo. Na-audit ko po yan sa mga churches. At ang kanilang basis po ay talagang net income. Ano po? Sa net income. Makatwiran naman po sa net income sapagkat yung sales minus cost of sales, ang cost of sales yan po ay cost which is directly related for generating your revenue. Bawas yan. Bakit? Yan naman talagang may kinalaman dyan sa sa operations ng yung business, yung pong puhunan mo. Hindi naman actually puhunan ang tawag dyan, kundi cost of sales, yung pong ginastos mo para mag-generate ka ng revenue, directly related generating the revenue. So you will be having your gross profit, and then minus mo yung selling and administrative expenses. Ito pong selling and administrative expenses, may kinalaman po ito sa mga expenses mo sa operations ng business mo. Kasama po dyan yung mga salaries ng mga empleyado mo, yung pagbayad mo ng ilaw, yung mga utilities expenses mo, yung pong iba pang mga expenses na related naman sa selling and administrative expenses. And meron kang net income, yung bottom line, doon ka po kumuha ng iyong basis ng iyong pong computation of your tithe. Yan po ang ating sagot doon sa inyong katanungan. Ngayon, ang tanong pa po ninyo, labas ba ang puhunan? Opo, wala po kasing puhunan dyan sa income statement. Ang puhunan po o yung capital nandun po sa balance sheet. Kaya hindi po kayo magbe-base sa balance sheet, kundi magbe-base po kayo sa income statement. Ano po? Tanong po ninyo, tama po ba? Tama po, labas po yung puhunan. Wala akong idea talaga, ayaw ko magkamali. Salamat naman po at napaka-honest po ninyo, kapatid, sa inyo pong pagtatanong. Kailan dapat ibigay ang ikapo? Every salary, monthly, or pwedeng quarterly? Depende po. Kung kailan po nyo nare-receive yung income, kung kayo po ay salary ang inyong pinag-uusapan sa pagbabalik ng ikapo, usually and normally, ang salary po ay binibigay po yan every 15th and 30th. So, ang practice po ng mga kapatid namin sa Seventh-day Adventist, kung kayo naman po ay kapatid natin sa church, ay practice po upon receiving your 15th and 30th salary, kasunod po na week, doon po ninyo ibibigay yung inyong ikapo. Mas mainam po yung ibigay nyo kaagad kaysa sa inyong itinatago pa muna at ipunin. Mahirap po kasi yun dahil may tendency na kayo po ay matempt na gamitin yung hindi naman para sa inyo na sinet aside nyo na para sa Panginoon. Kaya ang the best dyan, kapatid, pag tinanggap nyo na kaagad sa 30th, yung inyo pong salaries, ibukod mo na kaagad yung ikapo at saka yung handog. No? Dalawa yan, ikapo at mga handog. Alam niyo naman ang mga handog, nanggagaling po yan sa 90% ng iyong natira sa iyo upon deducting the 10 tithes. So, yung handog, bahala na po kayo. Wala pong itinakda ang Biblia kung magkano. Nasa lalaman na po ng inyong discretion na po ninyo, laman ng puso ninyo kung magkano. So, sin offerings must be deducted and must be separated upon receiving
your salaries. 15th or 30th. Kasunod po niyan na Sabat, ibigay po ninyo. Ngayon, tinatanong ninyo, ay pwede bang quarterly? I think mas mainam po na ibigay ninyo monthly. Kung yan naman ay business, monthly. Pero kung yan ay salary, mas maganda pong ibigay po ninyo ay every 15th and 30th of the month. Ngayon, ang sumunod po ninyo tanong, okay lang ba magbigay ng ikapo kasi nakakapagsimba? Opo naman. Yung pagbibigay ng ikapo diyan mas yun lang naman sinasabi niya na doon lang sa nagsisimba. Yun nga pong mga nagbibigay na company dito sa ating pong mga churches na hindi naman mga Adventist pa din yung iba dyan. Yung iba pa riyan ay mga evangelical Christians na pili lang nila ibigay dito sa ating church sa Adventist. Yung iba naman dyan, mga Katoliko, pero alam nila ang prinsipyo ng ikapo. Nagbabalik po sila, hindi naman sila nagsisimba. Pero mas maganda po kung kayo nagbabalik na ikapo, nagsisimba din. Sapagkat ang pagpapala ng Panginoon lagi ninyong matamasa, hindi lamang sa mga material na mga bagay, kundi sa maging sa spiritual. Actually, tithes and offerings is just spiritual things po ito, spiritual matter. Kaya spiritually blessing po ito para sa inyo. Kaya kahit hindi kayo nagsisimba, magbalik po kayo na ikapo. Pero I would encourage you na while you are bringing back the tithes and offerings sa Panginoon, sana po kayo rin ay magsimba. At ang pagbibigay ng ikapo, kahit hindi ka magsimba o hindi magsimba, binibigay po yan, ibinabalik. Mas mainam po na kayo mismo ang magbalik, mas maganda. Mas maramdaman po ninyo na habang tayo nasa simbahan, kayo mismo yung sumusulat doon sa ating envelope, kayo mismo yung naglalagay ng amount, at habang umiikot yung mga diakono to collect your tithes and offerings, kayo mismo yung maghuhulog doon sa offering. Mararamdaman nito talaga na masaya at masaya ang inyong puso sapagkat yan ay kayo mismo ang nagbalik sa harapan ng ating Panginoon sa mga pagsamba. Okay? So yun po ang ating sagot sa tanong ng ating kapatid. Susunod po natin tanong na sasagutin ay mula po kay Nathaniel Milihor. Bakit natin tinatawag na offshoot ang isang iglesia? Dahil ba sa hindi sila nakakapit o nakakapit sa general o sa conference o independent church ang kanilang iglesia? Dinefine po natin o mga nakaraan po nating episode, kapatid na Nathaniel, kung ano ibig sabihin ng offshoot. Pag sinabi mong offshoot, ayon doon sa ating in-explain o nakaraan sa Webster Dictionary, na siya rin pinaghanguan natin ng ating terminong offshoot, nang ibig sabihin po ng offshoot ay isang grupo na lumabas mula sa isang malaking grupong existing. Ang lamang sabihin, umalis mula sa malaking samahan, nagtayo ng isang maliliit na salamahan, ayan ang tinatawag na offshoot. Kaya hindi ho namin tinawag na offshoot dahil sa hindi connected sa conference. Well, kung titingnan mo, technically speaking, parang ganon. Kasi humiwalay ka doon sa malaking samahan. At nung humiwalay ka sa malaking samahan, nagtayo ka ng iyong sariling samahan, nilalabanan mo yung pinanggalingan mo, offshoot ang tawag dyan. Maski nga hindi mo labanan offshoot pa rin. Bakit? Kasi ang terminong offshoot ay mula sa malaking grupo, lumabas ka at nagtayo ka ng isang grupo. Ang tawag doon sa itinayo mong grupong maliit, offshoot. Yan ang sinasabi po ng dictionary. No? Kaya yung pong mga reform movements natin, tinawag nating offshoot sapagkat umalis sila mula sa malaking samahang organized na samahan na existido. Nagtayo ng kanila dahil sa sama ng loob. Lalo naman nung atakihin nila yung kanilang pinanggalingan, lalong hindi maganda. Umalis ka na nga, nagdala ka pa ng mga sulat ng pinagbabatayan na spirit of prophecy ng organized church na inalisan mo, pagkatapos babanatan mo pa yung iyong pinanggalingan. Ang tawag natin dyan, walang utang na loob. Bakit? Biruin mo ba naman? Humiwalay ka, dinaladala mo pa yung mga pinagbabatayan ng nasa loob na samahang inalisan mo? Anong tinutukoy ko? Halimbawa, yung mga sulat ni Mrs. White, sino ba ang may karapatan dyan? Ang may karapatan dyan, yung mga Seventh-day Adventists under the General Conference, hindi kayong mga offshoots. O humiwalay na kayo sa Adventist, bakit ninyo pinagdadala yung mga libro naming Spirit of Prophecy ni Mrs. White? O maaari sabihin ninyo, kami ang tunay na Seventh-day Adventist dahil kami ang sumusunod sa tunay na doktrina ng Seventh-day Adventist. Well, opinion ninyo yan.
sarili ninyong konklusyon yan. Pero kung kami ang tatanungin ninyo, sarili po ninyong konklusyon na wala sa sinasabi ng ating pong spirit of prophecy, lalo na sa Bible. Kaya po kayong mga offshoots, hindi na nga kayo nagpaalam na dalhin ninyo yung mga sulat ng aming kinikilalang sugo, sisirain pa ninyo kami sa loob ng Seventh-day Adventist Church under General Conference. Wala kayong karapatang gumamit ng mga sulat ni Mrs. White, hindi na ho kayo Adventist Tawag ko dyan, mga rebelde na ho kayo Nagrebelde kayo sa samahan ng Seventh-day Adventist, and then ano ang inyong karapatan na gumamit ng mga sulat ng aming kinikilalang sugo? Karamihan sa amin pong sa sulat ng aming kinikilalang sugo na si Mrs. White, minimisrepresent ninyo ang meaning. Kumukuha kayo ng mga sulat ng aming kinikilalang sugo sa Spirit of Prophecy, pagkatapos ay gagamitin ninyo to attack the General Conference of the Seventh-day Adventist. O anong tawag mo dyan? Di ba maling paraan ng paggamit? Yung mga offshoots na yan, pag nakakausap natin in person, napakatindi ng inyong atake at sabihin na nating subjective ng inyong banat sa paggamit ng mga writings ni Mrs. White. Walang pinagkaiba yan sa Bible, Bible, kumukuha ng talata para banatan yung isang samahan, hindi tama. Ang maganda dyan, pagka binamit mo yung mga sulat ng aming kinikilalang sugo, hindi po inyo yan. Dahil ang writings po ni Mrs. White ay nasa under po ng General Conference. Meron tayong tinatawag na Ellen G. White Estate. At yung pong Ellen G. White Estate po na yan, ay under po yan ng General Conference. Sa madaling salita, ang nagmamay-ari po ng Spirit of Prophecy na isinulat ng aming kinikilalang sugo na si Ellen White ay nasa pangasiwaan ng General Conference. Therefore, kung kayo ay aalis sa General Conference at magtayo ng sarili ninyo samahan, anong karapatan ninyo para dalhin ninyo ang mga sulat ng aming kinikilalang prophetisang si Ellen White at sasabihin yung kayo ang tunay na Seventh-day Adventist? Unang-una, practically speaking and legally speaking, wala kayong karapatang kumuha ng mga writings ni Mrs. White. Amin yan sa loob po ng Seventh-day Adventist under the General Conference Nasa amin po ang pangangasiwa dahil meron po tayong tinatawag na Ellen G. White State under po ng General Conference. Nagpaalam ba kayo na gamitin yan sa ating General Conference, yung mga writings ni Mrs. White? That is my big question. So sa mga offshoots, hindi naman nagpaalam mabuti nga lang at mababait yung mga namuno sa atin sa General Conference at pinalalagpas yan. Pero kung ako ang nailagay dyan, siguradong hindi ko kayo papayagan. Dahil unang-una, legally speaking, wala kayong karapatan. Umalis na kayo tapos dadalhin nyo pa yung mga sulat ng aming kinikilalang sugo. Di ba? Masyado nang abusado kayo niyan. Tapos babanatan ninyo yung church by using the writings of Ellen White. Makatotohanan at makatuwiran ba yan? Nasaan ang hustisya dyan? So, yun po ang sagot natin. Kaya Nathaniel Melihor, hindi ko mo sila ay, yung tinatanong ninyo, yung offshoot, kapit na kaagad kapag humiwalay sa conference, totoo naman, sakto naman, dahil by principle and by its meaning, the word offshoot, meaning, sila'y lumabas sa isang malaking organisasyon, nagtayo ng maliit, offshoot ang tawag doon sa itinayong maliit na yan. No? Lalo na kung mga atake sa loob ng iglesia, hindi tama, hindi biblical. No? Hindi tama po yun, kapatid na nagtanong sa atin. Okay, si kapatid na Nathaniel Melihor. Okay, ngayon po isusunod po natin, yun naman pong tanong ni tanong po ito ni Mardimala Datukali. Yan. Ako po ay Muslim. May tanong ako. May babasa ba sa Biblia na sinabi ni Jesus siya ay Diyos? Maraming salamat kapatid na Datukali, Mardimala Datukali. Kung kayo nga naman po talaga itotoong Muslim, kaya ako po tinatanong sapagkat marami din po dyan sa Facebook, pasintabi po, hindi naman doon sa pinagdududahan ko kayong Muslim. Marami din po kasi diyang nagkukunwari ding Muslim. In fairness with our friends na mga Muslim. Baka mamaya kasi ay ginagamit lamang din yung term na Muslim ako. Pero kung kayo Muslim,
Wala naman pong problema kasi sincero kayo sa inyong pagtatanong bilang isang Muslim. Pero kung kayo naman ay nagpapanggap lang ng Muslim, huwag naman sana kasi kawawa naman yung ating mga kapatid na Muslim. Madaka na inyo pong ginagamit yung pangalang Muslim kung hindi naman kayo totoong Muslim. Ngayon, kung totoo kayong Muslim, mas maganda po at least talagang totoong nagpakilala kayo sa inyong sarili na talagang kayo bilong doon sa mga kapatid nating Muslim. So ngayon, ito po ang aking sagot doon sa tanong ninyo. Sa Biblia po ba, sabi ninyo, ay merong mababasa na sinabi ni Jesus na siya ay Diyos? Babasahin ko po ang talata ng aklat ng Apokalipsis. Ganito po ang ating mababasa. Sa Kapitulo 1, ang versikulo ay 7. Versikulo 8, 1:8 ng Apokalipsis. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos. Ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Dito po sa talatang ito ay nagpapakilala mismo yung Alpha and Omega na siya ang Panginoong Diyos. Nagpapakilalang Diyos. Yung nagsasalita sa 8, nagpapakilalang ako ang Alpha at Omega, ako ang makapangyarihang Diyos. Nagpakilala siya na ako yung makapangyarihan Diyos. Yun. Sabi doon sa binasa natin, siya ng nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Di tiniyak na yung nagsasalitang ako ang Alpha at Omega, ako ang makapangyarihan. Sabi niya riyan, ako ang Panginoon Diyos. Ako ang Alpha at ang Omega at sabi ng Panginoon Diyos, ngayon at ng nakaraan sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Nagpapakilala siya na ako ang Alpha at Omega. Sino ho ba yun? Pakinggan po ninyo dito sa versikulo 17 at 18. At nang siya'y aking makita ay nasubasob akong waring patay sa kanyang paanan at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli. Di ba ito yung ibig sabihin ng Alpha and Omega? Ang una at ang huli na nagpapakilala sa kanyang sarili na makapangyarihang Diyos. Anong sabi niya doon sa kanyang sarili sa 18? At ang nabubuhay at ako'y namatay at narito ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Kaya kung tinatanong ninyo, meron bang sinasabi si Jesus sa kanyang sarili na ako ay Diyos? Ayan po. Sinabi kasi niya na ako ang Alpha, ang Omega, ako ang una at ang huli, ako ay namatay at ako ay nabuhay. Tiniyak ng Biblia na si Jesus ay may pagsasabing, ako ang Alpha and Omega, ako ang makapangyarihan sa lahat, sabi ni Kristo, sabi ni Jesus. Anong katunayan natin si Jesus ngayon? Kasi siya siya po ang nagsasalita sa 18 na ako ay namatay at nabuhay. Wala naman pong, hindi naman yan yung ama, kundi yan po ay ang anak sapagkat ang ama hindi namatay at hindi nabuhay. Pero yung namatay at nabuhay, nagpakilala sa kanyang sarili na ako ang una at ang huli. At doon sa versikulo 8, ang ibig sabihin ng una at huli, ako ang Alpha at ang Omega. Alpha, una, huli. Alpha and Omega, huli. Yan po Alpha, yan po ay unang alphabet ng Greek. At yung Omega, huling alphabet ng Greek. Ibig sabihin, una at huli. Kaya siya yung una at huli na nagpapakilalang Panginoong Diyos na namatay at nabuhay. Kaya meron po sa Biblia na si Kristo talaga ang nagsasabing, may sinasabi sa kanyang sarili na siya ay Diyos. Yan po, yung talatang yun. Pero hindi siya ang Diyos. Iba ho yung si Kristo ay Diyos sa si Kristo ang Diyos. Pag sinabi mong si Kristo ang Diyos, nangangahulugan siya lang talaga na persona. Wala na yung ama at anak. Hindi yan ang aming pagtuturo. Ang aming turo, si Kristo ay Diyos. Meaning, si Kristo ay may likas na kalagayang Diyos. Pero hindi siya ang nag-iisang persona ng kadyusan. Kundi may ama pa, may anak. May anak at espiritu, tatlo yan, yung ang Diyos. Pero kung si Kristo ba ay Diyos, ibig sabihin, tumutukoy sa kanyang likas na kalagayan bilang Diyos, talagang Diyos. Pero hindi siya ang Diyos. Siya ay Diyos. Sapagkat pag sinabi mong ang Diyos, definite siya lang. Walang kasamang ama at espiritu. Pero pag sinabing siya ay Diyos, ibig sabihin yung kanyang likas na kalagayan ay Diyos.
hindi siya tao lang, no? Yan po ang ating masasabi doon sa tanong po ninyo, kapatid na Mardimala Datukali, no? Doon na kung may sinasabi ba si Kristo na siya ay Diyos. Sumunod po natin tanong na sasagutin ay mula kay Clit Charvin Ubay Darapiza. Hindi po ba bawal ang pagkain ng dugo? Opo, bawal po talaga ang pagkain ng dugo. Kasama po yan sa pinagbabawal na kumain ng baboy. Doon pa man po sa aklat ng Matandang Tipan, bawal na po yan sa aklat ng Deuteronomio at maging sa aklat ng Bagong Tipan sa Gawa naman. Nakalagay po rito sa aklat ng Deuteronomio sa Kapitulo 12. Pakinggan po ninyo kapatid at ganito ang ating mababasa. Sabi po rito sa versikulo 23, lamang pagtibayin mong hindi mo kakanin ang dugo sapagkat ang dugo ay siyang buhay at huwag mong kakanin ang buhay na kasama ng laman. Ayan, nasabi. At sabi doon sa ating pong binasa, huwag mong kakanin ang buhay na kasama ng laman. So sa madaling salita, yung pong dugo ay hindi pinakakain ng Diyos sa Matandang Tipan pa lang. Bawal na. Kahit yung pinatay mong hayop o kinatay mong hayop ay malinis, halimbawa yan, iusa. Kung batataas yun lang po ang basa sa 22, usa. Ibig sabihin, pwedeng kainin yan. Kahit yung dugo ng malinis na hayop, ay hindi mo po pwedeng gawing dinuguan. Lalo na kung yan ay dugo ng baboy, ng karumal-dumal sa Biblia. Di lalong hindi po pwede. Sa panahon din ng Bagong Tipan, banggit din po riyan ng ating ng mga alagad dito sa Gawa, Kapitulo 15, ang bersikulo po ay 29. Ganito po ang ating mababasa sa 15, bersikulo 29 ng aklat ng mga Gawa. Sabi rito, na kayo magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo magsiilag o mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo, paalam na sa inyo. Yan. Sabi po ni Apostol Pablo yan, ng mga apostol. Sa panahon ng Bagong Tipan, ipinagbabawal po yung pagkain ng dugo. Old and New Testament ay nagsasabing bawal kumain ng dugo. Kahit yan ay dugo ng malinis na hayop, bawal. Lalo na kung maruming hayop o karumal-dumal na hayop na hindi ipikain, lalong bawal. Po, yan po ang sagot po natin sa inyong tanong. Sumunod po natin sasagutin. Mula kay Jonathan Malit. Hello po, good PM po sa inyo. Ang tanong ko po ay, paano ko ipapaliwanag sa kaibigan ko na walang nakasulat sa Bible na may Heavenly Mother? Kasi member po siya ng iglesia na naniniwala na may Heavenly Mother. Sana mabigyan niyo po ako ng mga pointer sa Bible. Pwedeng ma-share sa kanya. Thank you po. God bless sa programa. Abay kapatid, siya po ang dapat magbigay ng mga talata sa inyo na nagsasabing Heavenly Mother. Abay, ngayon lang naman naglitawan po yan, yung mga doktrina na may Heavenly Mother. May nakausap po ako ng ganyang doktrina. Ang mga propagator po niyan o yung mga nagpasimula po ng ganyang mga doktrina, yung mga kapatid nating mga Koreano, sila ho yung nagpasimula niya ng may Heavenly Mother. Wala pong Heavenly Mother sa Bible. Ang ginagamit nilang talata sa Biblia, yung kasintahang babae doon sa aklat ng Apokalipsis. Yung kasintahang babae na binatunutukoy doon, walang iba kundi ang iglesia. Ang ikatwiran nila, Heavenly Mother. Hindi po, mali ho ang paggamit ng talata. Wala pong Heavenly Mother. Ang Diyos po wala pong 4 na persona, isasama yung Heavenly Mother. 3 persona nga lang, nagkakaroon na yung mga mananampalataya, dagdagan mo pa ng Heavenly Mother ka mo. Di lalo nang nagkawindang-windang ang Biblia dyan. Actually, hindi Biblia ang nagkawindang-windang. Yung paniniwala ng mga may Heavenly Mother, sira na kaagad yung kanilang paniniwala kung susukatin natin sa Biblia. Ngayon, anong katunayan natin na wala talaga ni sa anino sa Bible ang Heavenly Mother? Walang-wala. Bakit? Ang Diyos po kasi ay iisang Diyos. Huwag mong dagdagan kamo ng isa pang nanay na Diyos. Heavenly Mother. Walang ganon sa Bible. Pag-aasawahin mo yung Heavenly Father at yung Heavenly Mother, kanyo? Hindi ho ganon. Wala pong Heavenly Mother kanyo kapatid sa Bible. Anong katunayan natin? Sabi ng Panginoon, ako ang nag-iisang Diyos. Ang sabi doon sa Shema ng mga Hudyo, pakinggan po ninyo ang aklat ng Deuteronomio sa Kapitulo 6, ang bersikulo ay 4. Nakalagay po ganito, dinggin mo, O Israel, ang nating Diyos ay isang Panginoon.
Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At sa iba pang dami mga salin ng Bible, sa iba't ibang mga talata ng Biblia, ang Panginoong Diyos ay iisang Diyos. O saan dyan sa senaryo dyan ang may Heavenly Mother? Iisang Diyos Tapos doon sa langit nakita mga anghel, may 24 elders, may 4 na nilalang na buhay. Wala pong anino ng Heavenly Mother nung ipinakita kay Juan yung Apokalipsis Doon sa aklat ng Apokalipsis, nung ipinakita sa mga propeta ni anino ng Heavenly Mother, walang makikita. Kaya yung po mga nag-advocate na may Heavenly Mother, naku po, kaawaan po ninyo yan sapagkat yan ay mga walang pinagbabatayan sa Bible. Ang Biblia po ay nagsasabing mayroon lamang iisang Diyos na tunay. At yan mayroong Ama, Anak at Espiritu. Walang Heavenly Mother dyan. Nagkataon niya, isasama pa yung Heavenly Mother, magiging Trinity na yan. 4 na nagkakaisa. Naku, mas lalong magulo. Yung pong doktrina na may Heavenly Mother, there is no biblical basis. Katang-isip lang po yan ng mga Koreano. Wala po sa Bible yan. Ngayon, tinatanong ninyo kung paano nyo ipapaliwanag sa kaibigan ninyo, ang sabihin nyo po sa kaibigan ninyo, tayo ay mag-aral ng Biblia. Tayaan natin kamo ang Biblia magsasalita sa kanyang sariling konteksto. Kung gagamit siya ng talata sa Apokalipsis 21 na mayroong Heavenly Mother na sinabing kasintahang babae, ang sasabihin mo diyan kapatid, ano bang ibig sabihin ng kasintahang babae sa Bible? Ang kasintahang babae sa Bible ay church, iglesia. Yun po, hindi po yung Heavenly Mother. Kung mo nakabasa ng kasintahang babae, mayroon na kaagang konklusyon na may Heavenly Mother sa langit. O may Heavenly Mother. Wala po. Wala. Hindi po yun totoo. Ano po? Wag lang ho nating awayin din kasi kaawaan na lang natin yung ating mga kapatid na naniniwalang may Heavenly Mother. Kasi nakakaawa talaga. Kulang sa pag-aaral. Nalihis pa. Kulang na nga sa pag-aaral. Nalihis pa sa paniniwala. Yun po ang ating masasabi do sa inyo pong katanungan. Sumunod po natin sasagutin ay ang tanong po mula kay Bailin Aguinaldo Bagalihog. Ang tanong po niya rito ay, Brother Jerry, good evening po. Nung nagpaalis ng demonyo si Jesus sa taong nasapian ng demonyo, sa mga baboy po niya nilipat. Ask ko po, bakit may mga inaalaga ang mga baboy nung time na yon samantalang nasa Israel sila? Alam mo mga kapatid na nagtanong, si Bailin Aguinaldo Bagalihog, yung pong tagpo na yon na nagpalayas ng demonyo, yun po ay, kung mapapansin ninyo, ay sa lugar ng Gagarin. No? Doon po na-meet ng ating Panginoon Kristo yung pong inaalihan ng demonyo. Ngayon, ito pong mga nakatira dyan, hindi po lahat sila ay mga naniniwala sa tunay na Diyos ng mga Israel. Sa madaling salita, sila po ay hindi mga mananampalatayang Israelita. Meron po sa kapanahunan ng ating Panginoon Kristo na hindi naniniwala sa tunay na Diyos. May mga sumasamba sa mga buro, sa mga nilalang. Uso po yan sa panahon ng mga Israelita at yan ay naabutan ng ating Panginoon Kristo na may mga tao po sa paligid ng bayan ng Israel na meron pong paniniwala na iba sa paniniwala ng mga Hudyo. Kaya po yung pong nag-aalaga ng tupa, ng baboy diyan sa tinutukoy nating pinasukan ng mga espiritong pinalayas, hindi po yan sila mga lehitimong mga Hudyo, kundi sila po ay mga tao na hindi kumikilala sa tunay na Diyos na kinikilala ng mga Israelita. Yun po, kaya hindi po yan mga mananampalatayang Israelita sa tunay na Diyos. Kaya wag ko kayo magtataka kung bakit po meron pong nag-aalaga ng baboy. Maski nga doon sa prodigal son, hindi ho ba? Nung siya ay umalis, sabi niya roon at yung prodigal son nag-alaga ng baboy, kinakain nga niya yung kinakain din ng baboy. Sapagkat yun pong kanilang mga lugar na pinuntahan, lugar po yan ng mga hindi kumikilala sa tunay na Diyos na kinikilala ng mga Israel o ng mga Israelita. Ganon din po yung mga nag-aalaga ng baboy dyan doon sa Gagarin, ano? Yung pong inalihan ng demonyo doon sa pinalayas ng Panginoon Jesus yung demonyo, mula doon mga demonyo doon sa katawan noong inalihan ng demonyo, pinapasok doon sa mga baboy na inaalagaan ng mga hindi lehitimong Hudyo doon sa lugar na yon ng sinapian na mama doon sa
Biblia. Kaya yun po ang sagot natin. Hindi po mga Israelites yun, yung mga nag-aalaga ng baboy dyan po sa nabasa natin dyan sa Biblia, na dyan sa New Testament, sa Matthew. Ano po? Na pinalaya, doon inilagay yung baboy. Hindi po yun mga Israelites. Hindi po mga legitimate Israelites po yun. Ano po? Mga heathen people po yun. Ibig sabihin ng heathen, hindi po naniniwala sa Diyos ng mga Israelita. Ano po? Yun po ating sagot doon, kapatid, sa inyong tanong. Mula kay Migs Castigo. Kastiguhin talaga tayo nito. Dahil sabi niya, kadimunyuhan lang ang ikapo na yan. Haha. Kadimunyuhan lang daw yung ikapo na yan. Bakit? Demonyo ba ang nagsabi, kapatid, na magbigay ka ng ikapo? Hindi demonyo. Ang nagsabi dyan ay ang Diyos. Sabi niya sa Malakias 3, versikulo 8 hanggang 10, ang sabi niya doon, ang hindi nagbabalik ng ikapo sa kanya ay magnanakaw. Ngayon, yung nagbabalik, sumusunod sa Diyos. Kung sumusunod sa Diyos, kinaluluguro ng Diyos. Sabi nga doon sa Malakias 3:10 hanggang 11, ibubuhos ng Panginoon Diyos ang pagpapala sa langit na walang sapat na silid na kalalagyan sa nagbibigay. Paano nagiging kademonyuhan niya? Baliktarin ko, sino ngayon ang mayroong kademonyuhan? Yung nagbibigay o yung ayaw sa ikapo? Ako, diretsahan kong sasabihin sa iyo, ang kademonyuhan, yung hindi nagbibigay ng ikapo. Hindi nagbabalik ng ikapo. Kasi, nagnanakaw sa Diyos yun. Yan ang sinasabi ng Malakias Kapitulo 3, versikulo 8 hanggang 10. Lalo na sa versikulo 10. Pag nanakaw sa Diyos yung hindi ka nagbabalik ng ikapo O basahin nga natin, baka sabihin niyo, gawa-gawa ko lang yung aking pinagsasabi dito. Malakias Kapitulo 3. Babasahin ko po sa inyo ang nakalagay sa banal na kasulatan. 3, versikulo 8. Ninanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakaw ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. 9. Kayo na nga susumpa ng sumpa sapagkat ako'y inyong ninakawan sa makatuyubang itong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa aking kamalig. At upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon sa mga bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. O ngayon, sabi ng Diyos yan, pagpapala sa nagbibigay, pagnanakaw sa hindi nagbabalik ng ikapo at mga handog. Kaya nagdaramdam dito sa talatang binasa natin dahil ninanakawan daw siya. Sinong nagnanakaw? Sana hindi kayo. Yung pong nagnanakaw, yung hindi nagbabalik ng ikapo. Sigurado naman ako nakasama ka doon sa hindi nagbabalik ng ikapo. Ang tawag sa ng Diyos, magnanakaw. O ngayon, sino sa atin ang mayroong kademonyuhan? Kapatid, yung mga kapatid naming nagbabalik ng ikapo dahil sinabi ng Diyos na magbalik? O yung mga taong nagnanakaw dahil hindi nagbabalik ng ikapo at ay pa sa ikapo? Sino ngayon ang may kademonyuhan? Di ho ba? Ako'y nangingilabot sa inyo pong mga sinasabi, huwag ho kayo masyadong emotional. Hindi ko mo sinabi ng puno ninyo na, ikapo na yan, hindi dapat. Mamulat naman yung isip ninyo. Ayaw sa ikapo, kasi maliit yan sa kanya. Tinutukahan yung miyembro. Sa pasimula pa lang ng pagdodoktrina ninyo, hindi nyo hihingi ang mga kaanib ninyo. Pag naging kaanib na, doon papatungan ng kung ano-anong mga goal at kung ano-anong mga salaping hinihingi yung inyong puno. Kaya kung galit kayo sa ikapo, naintindihan po namin kayo kasi maliit yung ikapo para sa puno ninyo. O yung mga miyembro dyan sa inyong samahan, ngayong naging miyembro, nagkakanda kuba-kuba, naubos yung mga ari-arian sa kahihingi ng inyong puno. Kaya pala galit sa ikapo kasi maliit yung ikapo. Samantala kasi pagka yan ipinasya ng puno, pinasya daw ng puso, ipinasya ng puno, pinapatawan po ninyo. Kaya ngayon, sino ngayon ang may kademonyuhan? Sa amin po mga Adventist, wala hong ganon. Kasi sa amin mga Adventist, yung mga miyembro po rito, pag nagbibigay ng handog at nagbabalik ng ikapo, masaya po ang aming puso. Sinusunod po namin sa pagbibigay yung 2 Korinto 9:7 na magbigay ayon sa pasya ng puso. Hindi mabigat sa loob. Bibiruin mo ba naman sa amin ang puno mo Yung
palit ng ikapo. Naku po, malaking problema talaga yan. Kaya wag ho kayong atat, wag ho kayong emotional. Kapatid, hinay-hinay lang kayo, delikado kayo din sa inyong mga sinasabi. Ang kalabanan ninyo, Diyos eh. Biruin mo, kademonyuhan na yung ikapo. Ang Diyos ang nagsabi niyan. Ibig mo sabihin, Diyos, demonyo. Ay, di ba, na, kung sa Diyos ninyo sa demonyo, hindi na huwag nyo idadama yung Diyos namin. Sa bagay, hindi namin kayo masisisi. Nilaso ng puno ng ninyong samahan ninyo, yung isip, wala na kaming magagawa dyan. Maliban lang kung kayo ay matauhan at magising sa inyong pagiging panatiko sa inyong puno. Maging panatiko po kayo sa Diyos. Huwag kayo maging panatiko sa tao, kapatid. Yung tao na yan, mamamatay din ho yan. Dahil wala naman taong nabubuhay ng mahabang panahon. Paano pag namatayan? Wala na yung samahan ninyo. Dahil yun naman kasunod niya, pamangkin niya, wala rin naman halos alap na Biblia yun. Hindi nga niya ipinagkatiwala sa mga MIC niya ng nagdebate. Takot nga yung mga MIC sa debate dahil hindi sila binigyan ng authority. Ilang beses na po namin yung nakaharap. 8 beses na. Kung bakit ko sinasabing ganyan? Kasi alam ko kung anong sino itong mga ganitong klaseng mga salita. Galing ito sa samahang nagmumura. Alam nyo na. Kaya ikaw kapatid na Migs Castigo, sana hindi ka kastiguhin ng Diyos doon sa iyong pagsasabing kademonyuhan yan. Ng ikapo. Mas kademonyuhan yung hindi nagbibigay na ikapo. Kasi yan ay nagnanakaw sa Diyos. Lalo na kung ituro mo. Naku po, malaking problema. Kami po na nagbibigay na ikapo, nagbabalik ng handog, pinagpapala kami ng Diyos. Kung gusto mo ng pagpapala, tigilan mo na yung kasasabi mong kademonyuhan ikapo. Kung hindi ka magbibigay na ikapo, bahala ka sa buhay mo. Pero huwag mong hatulan yung mga nagbibigay. Dahil pinagpapala kami sa pagbibigay. Sumpa sa mga hindi nagbibigay. Yan ang sabi ng Biblia. No? Migs Castigo. Ipapanalangin ka namin na hindi ka kastiguhin ng Diyos sa iyong paratang, sa iyong sinasabi, laban sa mga salita ng Diyos. Ngayon po, isusunod po natin ang tanong po ni Edwin Villanueva. Good day po kapatid. Ask ko lang po, magkano pong ibibigay ko sa ikapo kasi buwan ang natatanggap ng sahod? Salamat po. Good day po. Ask ko lang po, magkano po ibibigay ko sa ikapo kasi buwan ang natatanggap ng sahod? Opo, ikapo po. Di syempre 10% of your income. 10% of your income po. So, sa madaling salita, kung magkano ho yung basic ninyo, less po yung binanggit ko kanina, doon sa nagtanong kanina sa atin si Sister Rhea, ay net po, doon sa net ng mga SSS, sa Pag-ibig, PhilHealth, net po nun, except doon sa inyong loan payment. Kung may loan payment kayo, depende ho yan, kung yan ay loan na tinanggalan na ninyo ng ikapo nung ma-receive ninyo yung loan, di makatuwiran lang ibawas yung loan. Pero kung hindi pa ninyo natanggalan ng ikapo yung loan, natural po, idagdag ninyo ulit. Huwag ninyo tatanggalin nyo ang inyong loan payment at yun ay magiging basis ng inyong pagbabalik na ikapo. 10% po of your net income. Kapatid, net income, ang ibig ko sabihin ng net income, bawas po yung SSS, PhilHealth, Pag-ibig, doon kayo mag-base, doon ang inyong ikapo, no? 10%. Iko-compute nyo lang po, ikasampung bahagi niyan. Yan po, sagot po natin. Sumunod po na tanong natin sasagutin ay mula kay Jonard Balawag Landong. Ano po ba ang tamang pagbabautismo? Lubog o buhos po ba? Lubog po. Kasi unang-una, yung baptizo, ang bautismo, ibig sabihin baptizo sa salitang Greek, nang ibig sabihin po ay to immerse or immersion. At yan po'y pinatunayan ng Biblia na si Kristo po doon sa Matthew 3. Wala na akong oras, hindi ko nababasahin sa inyo. Matthew 3:16 hanggang 17. Umpisan niyo sa 13 hanggang 17, naparoon siya sa ilog ng Jordan na nagbabautismo si Juan Bautista. At nung sila po ay si Jesus Christ ay nagpabautismo, lumusong sa tubig. Hindi siya winisikan ni Jesus Christ, ni Juan. Si Jesus Christ hindi po winisikan ni Juan at kumuha ng tubig at nilagay sa bunbunan. Hindi. Si Jesus Christ ay binautismuhan sa ilog ng Jordan, lumusong, at sila po talaga ay naglubog ng bautismo. Sapagkat yan ang ibig sabihin ng bautismo. Paglulubog. Yung pong buhos, wala pong simbolo yan. Yung lubog, ang ibig sabihin po, namatay si Kristo sa iyo, at yung kahulugan niya, namatay yung dati mong pagkatao, at pagka ikay umahon sa tubig, ibig sabihin si Kristo ay nabuhay na maguli sa iyo, at ikaw ay
nagtagumpay sa panibagong mong buhay at ikaw ngayon ay may bagong buhay kay Kristo. Yan po ang meaning ng bautismo, immersion. May simbolo po yan. Kamatayan ni Kristo at muling pagkabuhay ni Kristo, kamatayan ng dati mong pagkatao at pagkabuhay ng bagong pagkatao na kasama ang ating Panginoon Kristo. Yun po, kaya lubog, hindi po buhos ang tamang meaning ng bautismo. Well, wala na po tayong oras at kailangan na po nating huminto sa ating pong pagsagot dahil tayo sumobra na daw sa oras, sabi ng ating technical team. Kaya susunod po natin sasagutin mula kay Josiel Bernas sa susunod na pong episode namin ipaglilingkod ang inyong katanungan, ang sagot sa inyong katanungan. Bago po tayo maghiwa-hiwalay sa Himpapawid, ay lubos po nating ipagpasalamat sa Diyos ang kanyang pangunguna sa ating pong ginawang pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon po namin Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, amin pong ipinagpapasalamat sa iyo ang isang pagkakataon na kami po ay matuto ng pag-aaral ng Biblia at sa pamamagitan po ng aming pag-aaral, makilala po namin ang aming Panginoong Hesus na siya pong daan, katotohanan at buhay. At ang aming po mga natutunan ay lalo pa po naming pag-ibayuhin, mahalin ang pag-aaral ng Biblia upang sa ganitong kaparaanan, hindi kami maisinsay ng mga naglipan ng mga bulaang tagapagturo na nagsasabing sila ay tunay na sa Diyos, subalit ang kanilang mga dalang aral ay hindi ayon sa kalooban po ninyo. Panginoon, inyo po nawang kahabagan ng aming mga kapatid na naging panatiko sa kanilang mga lider. Inyo po nawa silang akahin sa daan ng katotohanan. At kami naman po ng mga mananampalataya ninyo na nagmamahal sa katotohanan, tulungan ninyo na sa pamamagitan ng inyong Santong Espiritu, laging bukas ang aming puso at kaisipan upang sa tuwing kami mag-aaral ng Biblia, lagi po namin susundin kung ano ang inyong kalooban sa lahat ng aming mga bagay na matutuklasan mula sa mga kapitulo at bersikulo ng inyong banal na aklat. Marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming mga dalangin. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga minamahal po namin taga-subaybay, kung meron po kaming mga nasabi, meron kaming mga bagay na nabitiwan dito sa Himpapawid na nakasakit ng inyong damdamin, humihingi po kami ng paumanhin. Hindi po intensyon ng programang ito na kayo po ay saktan, hindi po namin intensyon na kayo po ay sagasaan o kahilaitin sa inyong paniniwala. Subalit ang aming pong layunin, ihayag namin ang katotohanan. Ang katotohanan minsan masakit. Pero ang aking prinsipyo ay lagi kong yung nabasa ko sa Biblia, nabasa ko sa isang quotation, I'd rather to hurt by the truth than to comfort by a lie. Sana po ay pinagpala po kayo sa loob po ng isang oras pagtatanghal ng programang Kapitulo Bersikulo. Sa pangalan po ng bumubuo ng ating programa, at na mga kapatid natin na nasa likod ng ating mga kamera, ang Tinig sa Ilang Production. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Brother Jerry Sibilia. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. God bless you all po. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. When I feel a fool